everyone! Welcome to Rimarvin Cooking Lifestyle. Sa araw na ito, magluluto tayo ng Filipino food. Yan, ito ang ginisang okra na may dilis at hibi. Ito ang inyong kusinera naghahatid sa inyo ng panibagong recipe na Filipino food. Yan ang ating mga sangkap, ang dilis, ang hibi, ang okra, kangkong, kamatis, sibuyas, bawang, luya, sili. Yan ang ating kangkong. Ang ating kangkong binabad yan sa asin para mawala yung kanyang mga impurities. Or pwede nyong ibabad sa vinegar. Mayroon tayo dang salt and pepper at saka oyster sauce. Ayan. Dito sa ating kawali, maglagay tayo ng kunting mantika. Ilagay natin ang ating onion. Igisa lang natin hanggang mag-translucent para sasarap ang ating niluluto. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe and videos. Then, isunod natin ang ating bawang, luya, at ang ating sili. Masarap kasi ang pagkain pag medyo maanghang-anghang dahil nagpapagana sa ating kumain. Kailangan din natin kumain dahil nagtatrabaho tayo dito sa gitnang silangan, malayo sa ating pamilya, kaya kailangan natin ng malusog na katawan. Ayan. Tapos isunod natin ang ating hibi at saka ang ating dilis. Ang ating hibi at dilis is all the way from Philippines pa yan. May butihing loob lang na nagbigay sa atin, kaya atin ang samantalahin na lutuin ang Filipino food sa pamamagitan ng hibi at saka ng dilis. Isutay-sutay lang natin hanggang maglabas yung kanyang aromatic smell. Ayan, continue lang ang ating pagsutay. Medyo lumambot lang yung ating dilis kasi matigas yan siya. Ayan, continue lang ng mekos-mekos. Then, after that, tanggalan natin ng konti. Mag-separate tayo for toppings sa atin mamayang niluluto. Pag natapos, kailangan lagyan natin ng toppings para masarap. Ayan, pwede rin yan, huwag kunin lahat. Then, isunod natin ang ating namumula-mulang kamatis. Yan, atin lang siyang igisa hanggang lumambot ang ating kamatis. Maglagay tayo ng chicken cubes. Bali, dalawa yan siya. Isang box, dalawa ang laman. Ilagay natin. Maglagay tayo ng oyster sauce. Tansyahin lang natin ang oyster sauce kasi ang hibi at saka ang dilis is medyo maalat na yun. Then, maglagay din tayo ng salt to taste. Tansya-tansya lang din para hindi umalat ang ating niluluto. Then, ang ating black pepper powder, ground black pepper. Ayan. Then, atin lang siyang imekos-mekos. It's halu-haluin. Then, isunod natin ang ating okra. Ang ating okra is fresh. Malalaki ang okra dito. Yan, ganyan kasing laki ang mga okra, ang mahaba. Hindi ko na siya pinutol-putol para hindi siya maglaway-laway, mag-slimy-slimy yan kasi pag pinutol-putol natin ang okra. Tapos wag natin masyadong i-overcook para pagkain natin is medyo crunchy pa, at isipin natin para nasa Pinas lang tayo. Ayan.
Again, sa di pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe and video. Kumusta mga kabayan saan mang sulok ng mundo? I-simmer lang natin for how many minutes? Ayan, dito kumukulo-kulo na. Ayan, umuusok-usok na ang ating masarap na gulay. Yan, atin lang siyang halo-haloin ulit. Tapos, dyan, isunod natin ilagay ang ating kangkong. Ayan, medyo malambot-lambot na siya. Ilagay natin dito ang ating kangkong or Philippine spinach ang tawag nila dyan sa kangkong. Yan, atin lang siyang halo-haloin. Mekos-mekos lang. Kailangan talagang haluin para pare-pareho ang pagluto ng ating okra kasi alam nyo naman ang okra dito sa Middle East medyo may pagkakunat-kunat yan siya kaya kailangan lutuin. Then, ayan ang atin, na-dry na itong kangkong natin at nahugasan ulit kasi binabad natin yan siya sa suka at asin. Pwede ring suka lang. Ang purpose ng pagbabad sa suka or asin is para matanggal yung halimbawa may mga insect na nakadikit dyan, kusa siyang huhiwalay sa kangkong. Ayan. Happy tummy na naman ang ating mga kabayan nito dahil nakakain na naman sila ng Filipino food gawa ng inyong kusinera. Ayan, atin lang halo-haloin. Tapos, pagkatapos niyan, i-simmer lang natin hanggang malambot yung kangkong niya. Kasi ang kangkong din, kailangan din itong luto kasi yung iba hindi masyadong niluluto ang kangkong. Kung minsan, pangit daw sa tiyan pag hindi luto ang kangkong. Pero pag nalagyan nyo na yan siya ng suka or asin, mawala yun mga impurities or mga insects na maliliit na nakadikit dyan sa kangkong. Yan, kailangan ganyan talaga ang technique sa pagluto ng kangkong. Kailangan malinis. Lalo na pag sa Pilipinas, kumukuha tayo ng kangkong sa tabi-tabi lang ng mga palayan or sa fish pan. Kailangan talaga nating ibabad sa suka or asin kasi malay natin may linta or something na mga uod na nandyan na nakadikit masyado. Kailangan linisin natin. Ayan, isimmer lang natin sandali. Ayan, umuusok-usok pa ang ating kangkong at okra. Ayan, o diba? Masarap na naman ito sa puting kanin. Yummy tummy na naman, happy tummy na naman ang aking mga colleagues nito. Ayan mga ka-OFW. Kumusta kayo sa puntong ito is okay na ang ating ginisang kangkong. Ayan, ito na sa ating nilagay sa serving dish. Lalagay natin ng ganyan. Tapos lalagyan natin siya yung ating sineparate kanina na ginisang hibi at saka dilis. Yun ang ilalagay natin. Ayan, o diba? Yummy, yummy. Tapos maanghang-anghang pa yan siya. Diba? Happy tummy na naman ang ating mga colleagues. Ayan, sana'y nagustuhan nyo ang ating niluluto. This time is kainan time na tayo. Ayan, kumain na ang inyong kusinera. Nauna pang kumain. Ayan, parang gutom na gutom ang inyong kusinera. Ayan, may dilis pa kaming inano. Iginisang yun, parang piniritong dilis. Sinawsaw sa suka. Ayan, tapos yung kangkong na may okra. Parang sarap na sarap ang inyong kusinera. Parang nagutom ang inyong kusinera sa pagluto. Kaya tingnan nyo, gutom na gutom. Kumikindat-kindat pa yan.
kangkong. Ayan, sana'y nagustuhan nyo ang ating May dilis. niluto sa araw na ito. Maraming salamat. Bon May okra. appetit. Enjoy. Ayan. Thanks for watching. Mga ka-OFW. Saan mang sulok ng mundo. Enjoy and don't forget to like, share, and subscribe. Uy, may Muslim pala. 5 pala ang At huwag nating kalimutang laging magdasal sa ating poong may kapal para lagi tayong gabayan sa kahit anumang ginagawa natin sa buhay. Ayan, enjoy! Bye-bye!